Hello mga tropa! Ito na naman si Mo magbibigay ng bagong kaalaman sa inyo. Handa na ba kayo? Ihanda nyo ang kape nyo at pakinggan ang tungkol sa Nestle. Alam nyo naman siguro na bawat isang bahay o bawat bahay sa Pilipinas, kahit sa buong mundo, napakaraming produkto ng Nestle. Pero alam mo ba na sa kabila ng mga ginawa nilang kabutihan sa mga tao, katulad ng paggawa ng gatas ng baby or yung tinatawag na formulated milk, meron din silang mga kadiliman na ginawa. Hindi natin may tatanggi na ang Nestle ay isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, lalo na pagdating sa mga pagkain. Alam niyo ba ng Nestle, marami rin nagawang masama sa mga tao. Sila rin ang dahilan kung bakit ngayon sikat ang mga formulated milk kaysa sa gatas ng nanay. Alam mo ba na halos 2,000 kumpanya meron o ang may hawak ang Nestle? Ayun ay sa loob lamang ng 186 na bansa. Ibig sabihin nun, sa buong araw mo nakatingin ka sa mga bagay-bagay, kaliwat kanan or kanan kaliwa, talagang makikita mo ang brand ng Nestle. Alam mo ba nakasama sa Nestle ang Garnier, L'Oreal, Maybelline, The Body Shop at sa mga pabango na luxury brand katulad ng Yves Saint Laurent, Giorgio Armani at saka Ralph Lauren. Biruin mo, marami kang makikita ng mga katulad ng ito, at saka ito. lahat yan ang may hawak dyan ay Nestle. At saka ang paborito kong ito. Nung bata pa ako. Hanggang ngayon. Siyempre, kaya ka nandito, gusto mong malaman, ano ba yung sinasabi mong masama na nagawa ng Nestle? Marami. Ito na, ihanda mo ang kape mo at makinig. Ito, si Henry Nestle. Siguro naman sa pangalan pa lang, alam mo na kung sino yan. Siya ang nag-umpisa ng lahat sa Nestle. Gusto niya actually maging pharmacist. Kaso, yung mga pamilya niya, gusto nila maging glacier siya or tagagawa ng glass. Ayun na yung mga taong gumagawa ng bintana, baso, at kung ano pang bagay na gawa sa glass. At nung 15 years old siya, napag-isip-isip niya na kailangan niyang umalis kasi gusto niyang habulin ang pangarap niya maging chemist. Pumunta siya sa Switzerland at nandoon ang Nestle Empire. Yun ay yung headquarters nila. Pero bago lahat ng yon, bago maging empire ang Nestle, syempre sa lahat ng storya ng mga taong successful, meron din siyang mga ginawa sa pagiging successful niya. Yun ay tinatawag na proseso. Sa English, process. So, nagsimula siya mag-try, gumawa ng mustard. Yung nilalagay sa mga sandwich. Nag-try rin siya gumawa ng mga gamot kasi gusto rin niya maging pharmacist. Palpak pa rin. Nag-try pa rin siya gumawa ng alak. Pero syempre, hindi siya nagtagumpay. Hanggang sa isang araw, nagbabasa siya ng dyaryo. At nakita niya doon na may report tungkol sa mga batang namamatay dahil sa malnutrisyon. Ano ang malnutrisyon? Ang malnutrisyon ay kulang sa nutrisyon ang tao o ang bata. Gawa sa kulang sa pagkain o pag-inom ng bata. So, nagbabasa siya ng report at nabasa niya doon na maraming namamatay na bata dahil sa malnutrisyon. At naisip niya na gumawa ng bagay para hindi mamatay yung mga bata na yun. Compite pala talaga niya yun. No? At doon naisip niya gumawa ng formulated milk o yung tinatawag na ngayon gatas na may formula. Yun ay ito, at ito. Pero ang paggawa niya nun, hindi ibig sabihin pwede sa lahat ng bata. Kasi yung mga ganon o yung mga gatas na yon ay para sa mga batang may malnutrisyon. Ang goal lang talaga ni Nestle nung panahon na yon ay ibigay sa mga batang katulad nun na kulang ang nutrisyon sa katawan para hindi sila mamatay. Ang ginawa lang niya, nagmix siya ng gatas, asukal at vegetable oil at wheat, sa Tagalog, trigo. Siyempre, nag-boom ngayon si Sir Nestle. Biruin mo, ang laki ng problema ng mga tao noon, malnutrisyon ng mga bata, namamatay sila kasi wala nga silang pagkain o gatas na may bibigay sa kanila. At nasolve niya yung problema na yun. At nakahanap siya ng solusyon para doon. Dahil doon, nakapagbukas siya ng factory. Salamat at dahil sa kanya, hindi namatay karamihan ng bata dahil sa malnutrisyon nung panahon na yun. Siya rin ang nakagawa ng chocolate powdered milk. Katulad nito. Yan ay sa tulong ni Daniel Peter. At binibili actually ng Nestle ang mga kumpanyang iba. At dahil sa ginawa ni Nestle at ni Daniel Peter, binili ni Nestle or Sir Nestle ang kumpanyang gumagawa ng chocolate powdered milk. Actually, kung titignan mo ngayon ng Nestle, sila ay may hawak na 250 billion US dollars. Ulitin ko ulit, ang paggawa ni Sir Nestle sa mga formulated milk ay para lang sa mga batang may malnutrisyon.
yun, hindi sa lahat. Kaso, after ng ilang mga taon at wala na si Henry Nestle kasi nga kailangan niya na mag-retire at may edad na rin siya, may mga report na lumabas na Nestle kills babies. Kung imumulat mo lang ang mata mo, makikita mo na iba ng Nestle or iniba ng Nestle ang pagkabigay ng gatas ng nanay sa mga babies nila. Marami na ngayong nanay na hindi nagbibigay ng mga gatas sa mga anak kundi formulated milk. Alam naman natin lahat na maganda sa katawan ng bata or ng baby ang gatas ng nanay. Alam mo ba kung ano ang supply versus demand? Demand yung kailangan ng mga tao. Supply ang binibigay nila sa mga tao. So kunwari, meron kang 100 gatas, yun ang isusupply mo sa mga tao. Pero may 200 tao. Mas marami ang tao kaysa doon sa gatas na binibigay nila. So ang ginagawa ng Nestle noon, pinaglalaroan nila yung supply and demand. So binababa nila yung supply nila kasi alam nila na pag inangat ang demand, mas magiging kailangan sila ng mga tao. Ganun ang mga ginawa ng Nestle. Yun ay sa pamamagitan ng control or sa pagkontrol ng supply na inaabot sa mga tao. So kunwari, 100 yung gatas na binibigay ng Nestle sa buong tao. Pero lahat ng tao, ang bilang nila is 1,000. So ang mangyayari, masosold out ngayon kaagad yung mga gatas na binibenta nila. Therefore, ang ginawa nila, itataas naman nila ang presyo ng supply nila. Kasi nga, in demand or on demand talaga ang mga gatas nila. Kasi nga, wala na si Sir Nestle na nagbabantay noon na sabi nga niya, ang gatas na ginawa ko ay para lang sa mga tao o sa mga baby na may malnutrition. Ang ginawa ng mga bagong may-ari ng Nestle ay gusto nila ng maraming pera o maraming kita. Ang sabi ng mga bagong board members, since wala na si Sir Nestle, bakit hindi natin paramihin ang demand ng mga tao? Bakit hindi natin ibenta sa lahat? Bakit doon lang sa mga batang may malnutrisyon? At para mapalawak natin ang benta natin sa buong mundo. Paano nila nagawa yun? Isa sa mga paraan na paggawa nila sa ganung bagay ay pumunta sila sa iba't ibang lugar sa Africa kung saan talaga maraming malnutrisyon na baby at pinapatry nila yung mga gatas na yon sa mga baby nila doon. At syempre, gawa ng trial nga lang ang binibigay sa kanila o sample lang. Gustong-gusto ng mga baby gawa ng bago sa kanila at alam nila na healthy sa mga baby yon kasi nga may malnutrition sila. Kaso, ang nangyari, binababa nila yung supply nila para umangat ang demand. Yung kaninang sinabi ko, supply, demand. Syempre, nagwawala ng ibang pamilya o ibang nanay na nasa Africa gawa ng syempre, sample lang yung binigay sa kanila pero kailangan na nung bata yon. At dahil doon, meron na namang maraming mga namatay na baby doon sa Africa. Kasi ang ginagawa ng nanay noon, gusto nilang itry yung paggawa ng formula na gatas. So, yung mga tubig na ginagamit na sa Africa, hindi rin ganun kalinis. At minimix nila, tapos ibibigay nila sa baby. Siyempre, yung iba namamatay. Meron sa diarrhea, meron yung dahil sa malnutrition. At yung ibang nanay rin sa Africa, hindi rin makabili gawa ng hirap nga rin sa pera. At binoykot din sila ng mga tao sa ibang bansa. Hanggang 1978, na may kaso na ang Nestle, kinasuhan sila, namulat din ang mga tao sa ginawa nila. At kailangan linisin ng Nestle ang pangalan nila sa mga akusasyon na ginawa sa kanila. At gumawa rin sila ng patalastas na super babies na healthy ang gatas ng nanay kaysa sa formulated milk. Isa rin sa mga style na paggawa nila ay ilalagay nila ang picture ng baby sa lata ng Nestle. Ito ang tinatawag na don't push it formulated milk to babies sa iba't ibang bansa. Yun ay para i-boycott din ng Nestle. Yun ay sa gatas lang. Meron pa silang ginawang mga ibang kadiliman tungkol sa tubig. Biruin mo, isa pa sa mga sinabi ng CEO ng Nestle noon na si Peter Letmat, water should not be a human right. Mag-ingat kasi ang number 1 na nagbebenta ng tubig sa buong mundo ay actually Nestle. Pagbenta ng Nestle sa tubig ay, kunwari, may tubig sa isang lugar at ginawa nila to, bigyan ko lang ng sample. Kunwari, sa Pakistan, bumili sila ng isang lupa doon. Yung lupa na yon maraming tubig. At ang ginawa nila, binili nila yung buong lupa na yon at yung tubig na nandun, ibinibenta nila sa mga taong taga roon. So ngayon, ang nangyari sa mga tao nakatira doon sa paligid ng tubig na yon, uminom na lang sila sa tubig gripo. Isa rin sa mga kadiliman na nagawa ng Nestle ay yung pag-harvest ng kakao. Ang ginagamit nila, mga bata. Pero hindi direct sa Nestle yung kumpanyang yon, kundi sa ibang kumpanya na may hawak sa kanila. Sa huli, hindi naman natin may pagkakaila na ang Nestle ay isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa buong mundo na ang hawak nila ay 2,000 kumpanya. At sigurado ako lahat tayo nakatikim o gumagamit ng brand na Nestle. Ang akin lang, ang gusto ko malaman nyo na si Henry Nestle nadudumihan ng pangalan niya dahil sa mga ginagawa ng mga tao after niya. Dahil inuulit ko pangatlong beses na ang paggawa
gawa niya sa formulated para lang sa mga bata na may malnutrisyon. At di natin alam, baka nga dahil sa kanya, isa sa mga angkan natin o mga ninuno natin ay nabuhay dahil sa gatas na pinoprovide niya noon. Kaya tayo nandito. Maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat.